Kamusta mga idol? Wow, wow, wee! Ang sexy! What the f***? Kamusta mga idol? Well, eto na naman tayo sa isa na namang Daldala Motion! Kamusta mga idol? Yan, okay ba ang aking boses ngayon? Yan. Kasi bago kasi nga yung setup ko ng camera. So nakailang try ako ng modification para sa mic ng ating camera, and hopefully okay na to, and okay naman siya nung tinetesting ko sa bahay. Na clear naman nung tinetesting ko sa bahay. Ewan ko lang outdoor kung good. So pag eto ay dilabas ko, ibig sabihin eto na yung ating magiging setup para sa mic. Yan. Oo nga pala, sana pala maganda rin yung vision natin, kasi bago kasi yung setup nga natin, bago kasi yung helmet natin na ginagamit, ibang helmet na to, hindi na to yung usual helmet natin na ginagamit. So sana maganda yung view and clear, nakikita natin lahat, and yun lang naman. So dahil bago ang ating helmet, pag-usapan natin tong helmet natin na to. Medyo matagal-tagal ko naman itong ginagamit siguro mga 2 weeks na, 2 to 3 weeks. Alam ko 2 weeks ko nang ginagamit tong helmet na to. Re-reviewin natin siya at sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga nagustuhan at mga hindi ko nagustuhan sa helmet na to. Yan, yung upside and downside ng helmet na to. Yan, kasi hindi naman lahat perfecto, diba? Umpisahan natin to sa kanyang brand. Yan, ano bang brand to ng helmet? So siya po ay SEC helmet, at ang model niya ay Crosstrek Advanced Vision. Advanced Vision pa. Uy, nakasulat nakasulat yan sa gilid Crosstrek Advanced Vision. Diba, ang galing, Advanced Vision. Siguro parang telescope na nakikita yung nasa dulo, o kaya hubad yung katawan ng tao pag nakita mo. May Advanced Vision. Basta ganun, Advanced Vision, kung ano man yung Advanced Vision na yun. Ang helmet na to ay dual sport helmet. Yan. So dahil dyan dual sport, mahilig nga kasi ako sa mga adventure, kaya eto na binili ko. So isa yun sa mga nagustuhan ko. So ano pa nagustuhan ko sa kanya? Well, modular siya. Yan, modular. So dahil siya ay modular, first time ko kasi gagamit ng modular helmet. So excited ako para sa mga ganitong klaseng bagay ba, mga first time na ganan. So alam naman natin kung ano yung modular, diba? Yung natataas yung baba. So ganun siya, modular helmet na dual sport. So yun. So ano pa nagustuhan ko dito sa helmet na to? Meron na rin pala siyang yan. Ito ha. Intercon ready. Yun. Kasi na bunilatlat ko ng isang araw, nakita ko may parang butas siya dito sa may tenga. Hindi naman butas, sabaga nakalubog ba? Kaya sabi ko, ba maganda ata to, parang dual sport, parang intercon ready siya, diba doon naman nilalagay yung mga intercon sa may tapat ng tenga. Yung speaker ng intercon ay doon nilalagay sa may tapat ng tenga, ganun siya. So intercon ready. Ewan ko lang kung paano yung mic niya, saan nakalagay, saan nakaikot. Siguro nakaipit lang yun dito sa loob, kasi diba modular, so nataas yung baba niya. So saan kaya nakalagay yan? Malamang sa pisngi lang yun nakasiksik. So ang next kong nagustuhan sa kanya ay meron siyang double visor. Opo, double visor. Ano ba ibig sabihin ng double visor? Meron ka ng visor na regular na ginagamit, at meron ka pang isa pang visor sa loob. Yan, wait lang ha, natawid lang ako ng kanto. Meron siyang visor. Eto po yan, may switch siya dito. Ginaganyan. Paano ba? Hindi na gana. Ayun! Nakita nyo ka, double visor siya. Meron siya maliit na visor sa loob na tinted, syempre para hindi ka masilaw.
So, ganun siya. Ayan, may visor siyang maliit na ganyan. Kaya, okay na. Goods pa rin naman. Yan. Tapos, isa ko rin nagustuhan sa kanya is yung mga vent niya. Yan. Functional talaga yung vent niya. Yung daanan ng hangin. Yan. Meron siyang vent dito sa may nguso. At saka vent dito na dalawa sa may tuktok. Yan, parang tenga. May dalawang vent yan. At saka meron pa siyang isa pang vent sa may likod. Yun naman ay exhaust naman siguro. Yung pagpasok ng hangin ay doon lalabas. Well, effective naman yung mga vent na yan. Nagana. Lalo na itong nasa may uluhan. Itong parang tenga na to. Nagana siya talaga. Pag binuksan mo siya, mararamdaman mo para nalamig yung ulo mo. Ganon. Effective na effective talaga siya. Diba? Napakaganda. So, isa ko pa nagustuhan dito sa helmet na to is dalawa yung kanyang dual visor na siya. May pre-lens pa siya. Yan. Actually, ang original na nakakabit sa kanya ay yung tinted. Yan, yung kulay black na yan. Yan ang unang nakakabit sa kanya. And then meron siyang libreng clear. Etong gamit ko ngayon. Yan, clear kasi yung ginagamit ko. Kasi alam niyo naman, siyempre mas masap gamitin yung clear kaysa doon sa tinted. Kasi nga yung dual visor mo is tinted na. So kung tinted na yung external lens mo, kung tinted na yung external lens mo, tapos tinted pa din yung visor mo sa loob, di napakadilim na noon pag ginamit mo. Saka pag gabi, baka wala ka na makita pag gabi. Kaya ganyan na aking ginawa. Yan. So, ano ba ang nagustuhan ko sa helmet ito? Ito pala, yan Naman siyang quick release. Yan, naka-quick release siya. Yung click. Yan, ganun yung kanyang lock system sa baba. Mabilis lang siyang hubadin. Yan. So, safe naman yan. Kung tutusin, mas safe naman siya. So, speaking of safe, madami siyang kasama kung saang safetyness, awareness. May DOT, may ICC, o kung ano-ano pa nakalagay sa likod. Hindi ko alam kung ano-ano mga nakalagay. Meron siya mga nakalagay ng kung ano-ano sa likod niya. Yan. Kaya sure na sure, SEC means security. Security, hindi security guard ha. Security as in kaligtasan. Security. Naalala ko si Jude. So ano ba nagustuhan ko dito? Yan meron siya nito. Totong ayan nakita na ito mga idol. Meron siyang pin lock. Yan, pin lock ready na siya diba? Diba ang ganda? Pin lock ready na yung helmet mo. So, ganda nun. Pwede mo na siyang lagyan ng anti-fog, di ba? Maganda rin yun para sa isa rin yun sa nagustuhan ko. Tapos meron din siya nito. Ito tong takip sa baba. Yan. Pero halos lahat naman ng helmet ngayon may mga ganyan takip sa baba So, ano pa ba nagustuhan ko sa kanya? Ito pa. Maganda eto na yung dahilan siguro kung bakit nila nasabi to ay advanced vision. Kasi yung visual mo is napakalaki ng perimeter napakalapad ng isa rin to sa nagustuhan ko sa kanya kasi ang lapad hanggang dito sa may gilid na to, halos pumatay na sa tenga ko. Nakikita ko pa rin yung kamay ko. So napakalapad talaga kung tutuusin. So yun kung sa baga naka 170 degree angle. Yun, 170 degree angle yung kanyang vision. Ganun parang ganun Kung yung sa iba is 120 lang kaya 150. Pero yung sa kanya 170. Ganun siya kalapad yung vision mo. Kaya clear na clear yung harapan mo, nakitang-kita mo yung lahat. So, syempre may downside pa rin naman kahit pa paano. May downside. Pero pamaya na natin pag-usapan yung mga downside na yan. So, ano pa natin? So, ano pa ba? So, wala na. Halos yun na lang. Saka yung pala yung kukak. Opa, kukak. Ano ka? Reporter ata to Kaya ganun, kukak. Wala pa naman. Talaga naman.
Mga VIP ata yun. So ang isa pa naman dito ay ano pa bang advantage, ano pa yung mga magandang nagustuhan ko sa kanya, yung size niya. Yan, yung size niya kakaiba kasi size 61 to at XXL yung size niya. So hindi ko alam kung dahil sa sec lang yun kung sa sec lang kasi ang sabi kasi ni sec is maliit daw yung mga sizing nila. So kaya XXL yung nakuha ko. Kasi nung sinukat ko yung nagsukat kasi ako nagsukat ako ng large, XL at saka itong XXL. Yan, dito ako sa XXL naging comfortable ba. Yan, yung comfortable na although gagalaw yung pisngi mo pag gumanang ka, nagalaw, as in nagalaw, pero hindi naman sasala sa vision. Yan, kasi baga fit lang talaga, talagang solid fit lang talaga siya. Fit lang talaga yun lang, hindi fit na fit lang yung FIT FEET, fit yun, fit. Basta fit lang siya talaga, sakto lang, saktong-sakto lang. Yan. Tapos magsusot ka pa ng balaklava, talagang 100% super fit. Yan. Hindi siya yung makalog. Yan. Pero pag tinanggal ko yung balaklava ko, nararamdaman ko is parang medyo maluwag-luwag ng konti. Pero hindi na ganun ka-hassle. Kasi gagamitin ko naman ito talaga na lagi ako may balaklava, lagi ako may ano. Kasi baga yung pupuntahan ko is kailangan nakaganan. At saka madali na, saka advantage din kasi ang balaklava. Yung ano kasi ang balaklava, pampadali mo pa din ng helmet ang balaklava. So, edi nagamit ako palagi nga ng balaklava na yan. Yung balaklava na buo, yan. Yung kasama ang ulo sa balaklava. Yan. Yung balaklava ko ba, sec din yan Nakikita niyo ba? Sec din yan. Yung balaklava ko. Sec din yan. So, yun ang mga advantages. Mga nagustuhan ko sa helmet na to. Yung wide vision, yung size, yung tuka, yung clear lens, yung double visor, yung bent, modular, saka dual sport siya. O diba, napakadami. Sana ay nabanggit ko lahat ng mga pinagsasabi ko kanina, nabanggit ko lahat. So dahil dyan, syempre sabi ko kanina, meron din siya mga disadvantages. Yung mga dislike and like and dislike. Ano naman yung mga naging dislike ko sa helmet na to? Yan, diba, na parang magandang pag-usapan din yan. So number 1 dislike, umpisahan natin to sa kanyang bend. Yan, bend. Di ba sabi ko kanina, yung bend talaga naman nakakatulong, di ba? Ang problema ko sa bend, pag binuksan ko yung bend sa taas, yes, nakakalamig ng ulo, pero naririnig mo yung wind noise. Isa sa problema ko yung wind noise ng bend. Yan, ang lakas ng wind noise niya. Lalo na pag binuksan ko tong nasa nguso. Yan yung pinakamalakas talaga. Pag binuksan ko, dinig na dinig ko yung hangin sa labas. As in, halimbawa, tumatakbo ko ng 70, 60. Dinig ko na yung hangin na yun. Dinig na dinig ko na. Kaya, isa yan sa mga hindi ko nagustuhan sa kanya. Maingay pala siyang helmet. So, hindi ko na testing noon na kasi fitting lang talaga Hindi ko na testing na ganun pala ang modular na ganito. So, isa yun sa mga naging hindi ko nagustuhan. Ang isa ko pang problema is yung bend nga niya sa unahan. Yan yung talagang pinaka main contributor ng ingay. Tapos syempre dahil nasa unahan yung ating camera, edi hindi ko na nagagamit. Pero okay lang kasi maingay nga Tapos ang isa pa nagiging reason kung bakit maingay is gawa siya nga ay modular. Yan, kung sa baga may ano siya may mga siwang-siwang pa sa gilid, kaya napasok pa doon yung hangin habang kayo nagmumotor. So, di ba? Ganda ng paliwanag ko doon modular siya. Siyempre napasok-pasok nga sa gilid. Wala kasi siyang parang rubber seal na
Pag sinarado mo yung modular mo, naka-sealed na yung helmet mo, hindi siya gano'n. Ewan ko lang pag umulan kasi hindi ko pa natetesting to ng naulan. So let us wait na lang kung magkakaroon siya ng leak sa gilid, kasi yung leak sa gilid talaga ang ano natin yan yung pinaka magiging main ano natin ang magiging problema natin sa helmet na to. Yan kasi yan itong gilid na to, yan yung magiging ano natin yan. So isa yan sa pinaka naging ano natin. Pangalawa sa naging ano natin reason, yung wind noise, at saka yan yung mga leak, possible leak, yan diba? So ano pa bang ano sunod diyan? So di ba sabi ko to ay dual sport, nabubuksan yung lens, di ba? May lens, dual sport. So pag binuksan ko yung lens, may ano kasi to, tatlong stage ng pagbubukas ng lens. Merong isang open lang na ganan, maliit lang. Yan lang, ganyan, para lang may pumasok na hangin. Tapos ang isa ay medyo mataas ng konti, yan, ganan. At ang isa naman ay yung naka-full sagad na ganyan, yan. Halos hindi mo na makita yung visor mo, di ba? So dahil diyan, dito sa may tuktok ng tuka, maliit lang yung clearance sa pagitan ng tuka at saka ng visor. Maliit na lang yung pagitan niya, kasi manipis na. Pag natuunan mo nga yung tuka niya, lalapat yung tuka sa visor So ang ano kasi nito is possible talaga na magasgas siya. Hindi porket scratch proof yung lens natin, hindi na magagasgasan yan, diba? Kaya isa yun sa naging problema ko sa kanya. Baka magasgas lang yung lens natin. Siyempre sayang din ang lens lens at lens din yan gagamit at magagamit din natin talaga yan diba? So isa yun sa hindi ko nagustuhan sa design ng tuka niya, yung pinaka design niya yan. Saka ano ba bang hindi ko nagustuhan sa kanya, ito na pinaka major, isa sa pinaka major na hindi ko nagustuhan. Itong visual natin, itong pinaka lens yan. Napakadaming issue ako dyan sa lens na yan. Unang problema ko sa lens na yan, di ba, clear siya, tapos may pin lock. So ibig sabihin pala niyan ikakabit mo talaga yung anti-fog. Kasi ang bilis niya magpag sa loob, lalo na pag umaga. Konti hinga mo lang, hindi ka naman na normal lang, huminga ka lang, nagpapag agad. Kaya sabi ko, bakit ganun? Kaya siguro to may pin lock para bumili ka na ng anti-fog mo at ikabit mo na kagad, at para hindi na magpagpagad yung harapan mo, diba? So hindi ko alam kung yun talaga yung main purposes nun, kung bakit siya may anti-fog, para naka-anti-fog ka na kaagad. Dapat dapat hindi siya ganun kasi baga ang anti-fog lang for emergency lang talaga, na talagang kailangan naka-anti-fog ka, dapat ganun talaga yan So yun, isa pa yun sa naging problema ko dito, yung mabilis siya mag-fog. So dahil mayroon siyang kabitan ng anti-fog, yan, yung pin lock na yan, isa pa rin yan sa naging problema ko, yung pin lock na yan. Kasi nung tinesting ko to, yung piniting ko siya, ang nakakabit na lens ay yung itim, yung tinted na lens. So syempre hindi ko naman nakikita kung ano gang visualize ko noon, kasi tinted siya, tapos mayroon pang nakakapit na sticker, yung sticker, protective sticker niya. So hindi ko naman nakikita, hindi ko napansin na yung pin lock pa siya. Walang problema yung pin lock, walang sira. Yung pin lock pala niya is abot tanaw ng aking vision. Yan. So ano naging problema? Nakakairita. Lagi ko nakikita yung pin lock na yun, yung pinaka tuldok na yun, lagi ko nakikita. So akala ko pa lagi may dumi yung aking visor.
So, siyempre, pag, di ba, ikaw ba naman, mapuwing ka sa mata kung hindi mo tanggalin. Parang ganun ang pakiramdam ko eh. Parang may dumi sa akin ba isop na hindi natatanggal. Gusto kong tanggalin pero hindi naman natatanggal kasi nakapix na yan dyan. So, yun ay isa pa naging problema ko din. Yung ano na yun, nakakairita yung pin lock na yun. So, ano pa ba isa pang hindi ko nagustuhan dito? Yung piningot na. Di ba nakabalaklava ako na SEC? Kita niya naman kulay black yan. May nakasulat yan na SEC sa harapan. Problema ko sa kanya, nakikita ko yung reflection nung SEC na sulat doon sa lens ko. Kasi may reflect ba? Parang nagmimiro. So sabi ko, akala ko nga nung una may dumi. Pinupunasan ko, hindi naman wala. Napansin ko may sulat pala. SEC pala yun. So yun ay isa ko naging problema dito. Nagre-reflect yung balaklava mo. Siguro kung magbabalaklava ka, yun ang walang kulay. O kaya plain color na lang, wag na yung may mga nakaano. Kasi nakakaano talaga eh, parang nakaka-distract siya. Yung bang ganun bang klase. So yun, isa na yun sa naging ano ko sa kanya. Naging problema ko sa kanya, yung nagre-reflect yung balaklava. Yung suot mo sa loob, nagre-reflect. So medyo distracting na naman yun, di ba? Tapos ang isang pang hindi nagustuhan dito is yung pagbubukas ba, yung pag iaangat mo yung lens mo. Kasi pag iaangat mo yung lens mo, dito mo siya huhugutin sa gitna. Ang hirap hugutin. Hindi kagaya ng ibang helmet na nasa gilid ang kanyang bukasan. Kasi halimbawa kagaya ngayon, ito setup ko ngayon, di ba? Okay na to kasi may camera, may maganda, may kabitan, no? Ang naging problema ko diyan is nasa harapan yung camera, nasa may nguso. Ngayon, ang bukasan ng lens niya nandoon din sa may nguso, dito sa may tip nito. So paano ko siya bubuksan? Ito sasadyain ko pang ganun ng ano. Kaya isa sa naging disadvantage niya is yung narito siya sa nguso. Kung narito lang siya sana, mas madali, di ba? Nasa gilid lang, mas madali ano, hindi ko sabaga walang obstruction na nakalagay para lang hindi mo mabuksan yung kanya ano. Kasi kahirap niya, oh. Tapos ang tigas pa. Ewan ko dahil bago. Kaya matigas 'yun, oh. Di ba? Kaya ano, ang hirap niya buksan kasi nandito siya sa may nguso nga, nakaharang yung ating camera. Syempre, ano na rin yun, isa na rin sa naging disadvantage niya. Para sa akin lang ha, para sa akin yung gano'n. So yan, isa pa yun sa naging disadvantage niya. So ano pa ba naging disadvantage niya sa ano, yan, dahil nga siya modular at meron tayong camera. Siyempre may camera tayo dito sa unahan, nakikita nyo naman, di ba? Yung bukasan ng modular niya nandito sa may baba, sa may gitna. So isa yan sa naging problema ko. Kasi nung una, ang gagamitin ko sanang camera mount ko ay yung ini-strap. Alam nyo ba yun? Yung ini-strap lang. Ini-strap lang siya sa nguso. Yun ang una kong ano, gagamitin sana. So, bakit hindi yun ang ginamit ko? Ano naging problema? So, eto naging problema. Wala akong mapagpadaanan ng strap sa ilalim. Yan. Kasi yung strap na dadaan sa ilalim ay nakatapat dito mismo sa may lock ng modular. Para maiangat mo yung buong uso. Dito siya nakakabit. Yan, eto. Dito siya ay, di pala, eto. Asa ba? Eto ba? Dito siya nakatapat. So dito siya dadaan. So ngayon pag hinapit mo yan, ma-open na yan. So lagi nakabukas yung ano mo, yung etong pinaka chin ng yung helmet, lagi nakabukas yung modular mo. So isa yun sa naging reason kung bakit hindi ko nagamit yung aking camera strap. Yan, chin mount strap.
ba ang tawag doon. Basta ganun yan, basta ganyan, chin mount strap ba yan, hindi ko alam kung ano man yan, basta yan, kaya hindi ko siya nagamit kasi nga dito siya dadaan. At saka isa ko pang problema is may butas naman dito sa may ilalim. Kaya lang ang problema ko doon is syempre pag doon mo nilusot yung strap ng camera, wind noise na naman. Diba? May wind noise na naman. Kaya sabi ko hindi pwedeng ganun na naman kasi magkaka-wind noise na naman. So medyo naging limited yung yung camera mount ko. Parang sabi ko parang hindi ko na nga malalagyan ata ng camera to eh. Sabi ko isip-isip ko lang ha. Pero nakakita ko online ng ito yung camera mount na gamit ko ngayon. Yan, in-order ko yan online. And okay naman, 3D print yan. 3D print na naka 3M double-sided, kaya secured naman siya. Yan, maganda na yan. So naging bakit ganito? Kung mapapansinin nyo mga idol pansinin nyo lang baliktad yung logo ng SEC. Bakit baliktad yung logo? Kasi yung isang side na yung pinakailalim na original niya is flat yung surface. Flat yung surface dito sa pinakailalim na ito. Flat yan. Ito yan. Flat po to. So ang ginawa ko, dahil flat yan, pag binubuksan ko tong lock ng chin mount, bumabangga doon. So hindi ko totally may open yung lock ng chin mount ko. So hindi ko mabuksan yung chin mount ko kasi bumabangga nga. So ang ginawa ko, binaliktad ko na lang yung kasi tapos tinaas ko siya ng konti para lang pag binukas ko siya is konti, lumapat man is konting-konti lang dito sa baba. Kasi pag binuksan mo to, labas na labas yung lock na yan pinakailalim yan, labas na labas yan pag binuksan mo. Kaya yun ay isa ko naging problema sa kanya, yung bukasan na yun, yung mounting ng camera. Yan, diba dami na natin naging tapos yung pa nga, diba nasabi ko kanina may lusutan naman, may butas. So syempre butas, wind noise na naman yan, isa pa rin yun sa naging problema. Minor lang naman, nagawa ko na paraan, tinakpan ko ng parang double-sided tape na may rubber mat na manipis, tapos tinakip ko doon para mabawasan ng wind noise. Kaya gumanda naman siya. So wala naman ako naging problema doon sa discounting yun, diba? So ano pa ang isa ko naging problema? Ito hindi ko alam kung dahil sa size o dahil modular siya. Manipis kasi yung yung pinaka foam, yung pinaka chin, yung mga foam niya parang manipis yun nasa may pisngi. Hindi ko alam kung dahil modular siya o dahil sa size. Kasi ang helmet naman hindi naman nagbabago yung nila yung pinaka outside shell, hindi naman nagbabago yan iisa pa rin yung sukat ng outside shell So nagbago sa kanya? Yung loob siguro binago nila. Hindi naman din nila pwedeng panipisin yung pinaka polyurethane sa loob, yung parang styro sa loob. Kasi pag ninipis na yun, bababa yung standard quality ng helmet, diba? Yung protection, yung pinaka ICC, kung ano man yung tawag doon, bababa yung niya. So siguro para mahabol nila yung size na XXL, ninipisan nila yung foam. Hindi ko alam kung ganun talaga kasi hindi ko napansin yun, hindi ko kagad siya napansin nung binili ko siya. So manipis yung foam niya, kaya nga medyo maluwag siya ng konti pero hindi siya tatalsik, ganun ba? Basta ganun, manipis talaga yung foam niya kung tutuusin. Kaya yun yung isang naging problema ko sa kanya, manipis ang foam. Kaya siguro feeling ko is parang loose siya.
Pero sa totoo lang hindi naman siya loose kasi sakto lang talaga siya para sa 61 sa ulo ko. So ano pa bang isa pa natin yung dito, problema dito. Saka yan, ito pa. Hindi ko alam kung dahil modular siya kaya mahirap siyang gamitin. Mahirap. Hindi naman sa mahirap gamitin. Yung pag tinaas mo yung modular mo, yung pull upright, parang ang bigat dito sa may tuktok. Parang ang tutok-tuka na ganun, di ba? Kaya ang nahirapan ako nun. Parang nag-out of balance sa ulo. Parang gano'n na nangyayari. Siguro, hindi ko rin kasi alam kasi first time ko kasi nag-modular kung sa lahat ba ng modular ay gano'n. So, hindi ko alam kung talagang gano'n ang mga modular. Kaya, hindi ko alam. Basta yun. Yun, naging problema ko din yun sa modular helmet na to. So, ano pa naging ko? Halos wala na halos nasabi ko na lahat diba? Madami din yun, tutuusin, diba? So, ayun, yun lang naman. Yun lang ang mga naging na-experience ko sa kanya. Siguro sa mga furthermore update ko na lang kayo kasi syempre ilang ko pa lang naman siyang ginagamit. Pero yun yung mga na-discover ko, yung mga good side at saka down, mga bad side na na-discover ko para sa helmet na to. Diba? Madami na yun. Basta ilalagay na lang natin ilalagay na lang natin diyan sa may gilid kung ano-ano yung mga yan. So yun lang naman ang mga good side and bad side na-experience ko para sa helmet na to. Yan. Saka nga pala, to pag bumili ka ng helmet sa kanila, meron na siya ng mga freebies ba? Yun yan di ba? Meron tayong pre-clear lens. Yan. Tapos meron pa tayong libreng balaklava. May balaklava din silang binigay sa akin Tapos may sticker din ni Sec. Di ba? Tapos binigyan din nila ako ng bag ni Sec. Di ba? Tapos yung bag pa nitong na to, Aero. yun niya, yung pinaka niya, diba? May freebies, tapos may pa-sticker pa, may sticker na binigay, ilang peraso din niya. So, at saka mura ko siya nabili, naka-sale siya nung binili ko, kaya sulit na sulit ang pagkakabili ko para sa kanya. Although may mga downside pero sa tingin ko is sulit naman, hindi naman ako lugi sa pagkakabili ko sa kanya dahil sa mga downside na hindi ko kagad na discover. Yan. So at biglang naputol ang ating audio. Hindi ko alam kung ano nangyari. Nasagi ko siguro yung yung cable ng mic. Siguro lumuwag. So hindi ko alam. Siguro gagawa natin ng paraan yan. So dahil naputol nga ang ating audio, sa tingin ko may audio pa ako ng portion na yan, may audio pa dyan. Pero kinat off ko na doon sa naunang parte para lang siguro para hindi na magka-mix yung ating mga sinasabi kasi halos na kumpleto ko naman yung yung review natin tungkol dun sa helmet na ni Sec. So I think good job tayo doon. So gagawa na lang siguro ako ng next video para sa tips at saka mga recommendation na pwede kong ibigay sa inyo sa pagpili ng bagong helmet na gusto nyong bilhin. So at saka ang haba na ng ating video kaya siguro tama din na cut off na natin kasi baka maboring na kayo sa sobrang haba ng video natin. Ibahin nyo ilang halos 30 minutes isang helmet lang. So yan o, sa tingin ko naman ay nasabi ko naman lahat ng aking gustong sabihin at gustong iparating sa inyo. Sana po kayo may meron mga natutunan yan na may apply natin sa ating buhay. Yan. Saka nga pala, salamat nga pala dun sa mga nagla-like, nag-share at saka mga nagko-comment. Maraming pong salamat sa inyo. At saka mga nagsusubscribe, maraming salamat din. At kayo nabubudol ko pa. Maraming pong salamat. Ito pa nga pala
Salamat nga pala kay Jimwell Bilarin. Yan, nag-comment siya. Maraming salamat. At saka, nagustuhan daw niya yung ating way of vlogging. Wow, maraming salamat. Ikay nabudol ko. Woohoo! Ito din si Extraordinary nag-comment. Oh, salamat po sa iyong comment. Well, ang tanong niya dito ay tungkol doon kay KTM. Yan. Oh, salamat sa iyong comment. Yan. Salamat din po kay Flores TV. Wow! Parang parang tawag dito, parang vlogger din to. So, support natin din to si Flores TV. Maraming salamat. At maganda rin daw yung pagkaka-vlog natin, pagkaka-derive. Medyo kakaiba daw. So, maraming pong salamat sa inyong lahat. So, yan ho. Hanggang dito na lang. At sa tingin ko na may good job tayo at nasabi ko naman lahat. And nakapagbigay impormasyon ako sa inyo. At sana ho ay mag-ingat pala kayo. Mainit na ngayon. Mainit sabay biglang ulan. Yan. Yung amoy ng lupa, nakakasama yan sa katawan ng tao. So, mag-ingat ho palagi. Stay safe. Stay healthy, yan, para ho iwas tayo sa mga sakit. Mahal magkasakit ngayon. Kung ang gasolina nagmamahal, pati rin ang gamot nagmamahal din. Kaya ho, mag-ingat palagi. So, yan ho. Sa tingin ko naman ho, nasabi ko na lahat. So, hanggang sa muli. Ako si at kayo ho'y nanonood ng aking channel. Yan. Maraming pong salamat. Bye-bye.